what's up guys? It's me, it's Kurotsky TV nga pala ulit. And for today's video, pare, it's pellet gun time vlogs no? For today's video, i-review natin kung ano nga ba yung mga pwede nyong mabili sa shop natin na mga bakal, pare. Para sa topic natin ngayon, yung mga bakal na pellet guns yung papakita ko sa inyo. Ano nga ba yung mga bakal na pellet gun na meron ako dito? So this is the part 1 of the bakal pellet gun vlogs. Papakita ko sa inyo yung unang tatlo na pellet gun na bakal na pwede nyong mabili. So, umpisaan na natin to agad. Let's go! So, dahil ito yung number 1 bestseller natin sa shop, itong K35DA+, ito ipapakita natin sa inyo. So, bakit nga ba number 1 to, si K35DA+? So, si K35DA+, may kasama na siyang handgun suppressor. Yun yung silencer. Yun yung kinagandahan doon. Dahil meron na siyang extra accessories, hindi mo na kailangan bumili ng silencer pa, no? Dahil may kasama na siyang silencer. Hindi katulad ng mga ibang product natin dito na wala siyang kasamang suppressor. Itong si K35DA+, is may kasama na siyang suppressor. And then si K35DA+ is spring type piston nga pala to. Hindi ibig sabihin na bakal siya. Is automatic, pare. Ang dami kasing nagtatanong sa akin kung yung mga handgun ba natin dito na bakal is airsoft type. So magkaiba sila. May airsoft type tayo dito na gas type, pero mas mahal yon. And then etong K35DA+ natin dito na full metal is spring type naman. Ang ibig sabihin ng spring type is kakasa mo siya manually. So kinakasa din naman yung airsoft, pero eto kasing spring type natin dito is kasa and then putok. Kasa and then putok. Kasa and then putok. And then yun naman ang kinagandahan ng mga full metal natin dito na spring type. Mas mura siya kaysa sa mga airsoft natin. So si spring type, katulad nito ni K35DA+ natin dito, nagkakahalaga siya sa atin ng 1,150. Pero ngayon, kung aabutan mo, nakasale tayo sa may Shopee natin, nasa 980 pesos mo siya mabibili, may kasama na rin siyang bala. Sa mga magtatanong kung ano yung kasama niyang bala, ganito lang po yung kasama niyang bala, naka-sachet. So, konti lang yan. So, kung gusto mo ng bala, meron din tayo sa shop natin ng ganito. Yan, ito, yan, may bala tayo doon na available, pwede ka rin makabili. So, ano nga pang klase ng mga BBs ang pwede nating ibala dito sa K35DA+? Pwede kang gumamit ng .12 na bala, which is yun yung pinaka-ordinary natin, 0.12 grams, and then pwede kayong gumamit ng 0.20 grams. So, pagdating naman sa specs ng unit natin, si K35DA+ is yung material niya is metal alloy, pare. Pure metal yan. The magazine is metal, and then ang plastic lang na material dyan, yung nasa loob niya, yung nozzle. No? Yung nozzle natin sa loob. So, overall is full metal siya. And then yung magazine capacity niya is 12 rounds, pare. Madami-dami na din yun. So, pag sinabi mo 12 rounds, 12 na kasa rin yun. So, pagdating naman sa FPS, ang ibig sabihin ng FPS para sa mga hindi nakakalam is feet per second, guys. Yan. Ang FPS naman ni K35DA+ is nasa 150 to 180 FPS, pare. So, sa additional information naman natin dito sa gun, yan. Shoutout sa inyo, Vincent Hobby Shop. So, sa inyo ko binabasa yung specs ng gun. So, shoutout sa inyo, Vincent. Punta kayo sa Vincent, pare, para sa mas maraming unit na pwede nyong makita. Napakadami nilang unit doon. So, sa specification naman natin, is color niya is color black. Yan, wala pa tayong other color nito. And then, yung length is 23 cm, pare. Yan. And then, the weight is 550 grams, no? Makikita nyo naman na yung bigat niya talaga is solidong bakal talaga. 550 grams. So, okay, sige. Subukan natin siya dito sa spinning wheel natin. Let's go. Ayan na. Boom. So, yun guys yung target natin. Subukan natin tong K35DA+ natin. Yung layo natin sa target is parang nasa ano tayo, halos 13 feet siguro to or 15 feet. So, ayan na. 10 ano lang to 12 rounds lang to ng BBs. So, let's go. Pag di natin tinamaan, okay lang. So, hindi natin tinamaan. Ito pa. Ito makikita. Ayan, ayan. Konti na lang guys. Yun. O, di ba? Sabi ko sa inyo, konti na lang. So, umiikot siya. Ayan. Imposible na natin tamaan to agad. So, hirap tansyahin. Uy, yun. Sayang. Ayun. Ano lang. Ay. Okay. Sayang. So, ayun guys. Nakatama naman tayo ng isa habang di siya umiikot. So, ano lang naman kasi to, nasa 12 rounds lang yung bala natin. So, putok-putok lang din talaga tayo. Hindi tayo only putok dito. So, maganda, di ba? So, ayan. Ang kinagandahan yan, kaya niyang tanggalin yung white doon. No? Nakatanggal tayo ng isa dito kay K35DA.
So para sa pangalawa na ipapakita ko sa inyo na full metal pellet gun natin dito is etong C2A pare. Si C2A, ito yung pangalawa na gusto ko din sa pellet gun na metal natin dito. Si C2A, gustong gusto ko rin to. Kahit medyo mas maliit siya sa iba, kung makikita nyo siya, hindi naman siya ganun kaliitan. So sobrang stylish din nung gun nito. Tsaka malakas siya guys, malakas. So si C2A is spring type action pistol din siya. Ibig sabihin, tulad ng sabi ko kanina, kasaputok, kasaputok, kasaputok. So ang maganda rito, full metal din si C2A. Kung makikita nyo yung design ni C2A, parang puro kanto siya, no? Talagang pag bumagsak to sa paa mo, yung daliri mo sa paa, pag yun ang nabagsakan, talagang aaray ka pare dahil napaka-solid din nung laruan na to. So ito yung specs si C2A. So metal body pare, wala kang ano dyan. Makikita mo talaga full metal yan, napaka-solid yan. And then pagdating sa magazine is metal din, syempre full metal ha. And then yung bala niya sa loob, ang capacity niya is nasa 10. So pagdating naman sa magazine, no, wag niyo pupunuin ng BBs para hindi siya kumain ng BBs. Para hindi yung ibig sabihin ko ba na dalawa yung lumalabas kada kasa. So kung 10 rounder yung magazine mo, gawin mo lang siguro 8 BBs ang ilagay mo, no, para hindi siya kumain ng BBs. So pagdating naman sa FPS niya, pare, mas malakas to sa K35DA+. So ang FPS niya is 200 FPS. And then yung BBs na pwede natin gamitin dito, pwede kang gumamit dito ng 0.12 ulit, and then 0.20, and then siguro kaya na ng 0.23 din. So sa additional information, yan yung color niya is black, and then length is 20 cm, pare mas maliit siya ng konti sa K35DA. And then yung weight niya is 600 grams. Kahit mas maliit siya ng konti sa K35DA, mas mabigat siya ng 50 grams sa K35DA. Yan, so eto na si C2A. Binalik ko na yung isang white natin doon para makatama naman tayo kahit isa, no? So, yan. 3, 2, 1, let's go! Yun, layo, boy. Nakita nyo, yung bala pag bumanda sa padar, gumaganto rito sa atin. Kaya kailangan dapat nakasalamin tayo, boy. Hindi ko matamaan, boy, ah. Taas. Yo! Ang galing mo na talaga. Kaya pinahirap dyan, eh. Yo! Another one. Hindi siya mahirap gamitin, guys. At least di ako napapahiya sa inyo, di ba? Yun lang. 10 rounder lang to, guys. Pero at least, diba, nakadalawa tayo sa 10 rounder na magazine. Galing-galing. So para sa pang third na ipapakita ko sa inyo is etong K117 natin dito, or also known as si Pietro Beretta, pare. Ang napansin ko sa inyo, ang daming Pietro Beretta lover dito. Kadalasan yung binibili sa akin sa ordinary pellet gun natin na mabigat, yung tulad ng mga nakasabit dito, yan yung mga tagti 300 natin, is puro Pietro Beretta yung binibili nyo bukod sa Q1, yan. Q1 number 1 na babenta sa akin. And then pangalawa yung Pietro Beretta. And then pangatlo yung John Wick, yan. Mabilis sa atin yan. And then yung mga bago natin dito na alloy. So, para sa pangatlo na ipapakita ko sa inyo, itong K117D. So, pagdating natin dito kay K117D natin, yung Pietro Beretta natin, ang kadalasang nakikita kong gumagamit nito, yung mga pulis, eh, no? Parang ito kadalasan na baril nila, eh, no? So, ngayon, di ko alam, siguro mga ano na din, no? Yung mga Q1, no? Yung mga G18, G17, pero ito kadalasan talaga nakikita ko tsaka sa pinikula. Siguro ito yung dahilan kung bakit napakabenta rin sa atin ng Beretta natin dito, dahil madalas nating makita to sa mga kung saan-saan. Pinikula, gamit ng Lespo, yun, siguro. Ganun na yon. So, pagdating naman sa specs niya, yan, si K117D, yan yung full metal body construction natin. So, full metal din siya, katulad ng ipinakita ko sa inyo. Basta lahat ng full metal series natin is full metal siya. Sa magazine type naman niya, metal din yung magazine niya, 12 rounder. Yan, wag niyong pupunuin para hindi kumain ng bala yung baril natin. So pagdating naman sa FPS, katulad siya ng K35DA+. Ang FPS niya is nasa 150 to 180. Fix na natin ng 180 kasi 180 naman talaga yung putok niyan. So 150 to 180. Siguro nagiging 150 na lang to pag... So kung medyo luma na yung item natin, madaming beses na natin siya nagamit, siguro mga naka 5,000 na putok na yung baril natin. Kaya siguro humihina. Pero alam ko pwedeng i-upgrade yung loob niyan. Pwedeng magpalit tayo ng spring, and then yung nozzle mas tibayan natin. Kung gusto nyo lang ng mas malakas. Pero ang ano na ito, ang default niyan, ang default na lakas yan is nasa 150 to 180 FPS. Sa additional information naman natin, ang color niya is color black. Lahat ng metal natin dito is color black. Meron namang other color, katulad ng silver sa K35DA+, dito din ata may silver color, pero hindi pa siya available. Kung maging available man, sasabihan ko kayo.
Sa length naman niya is 22 cm and then pagdating naman sa weight niya is 0.75 kilograms. Kilograms yan guys ha, yung kanina ano yun, grams lang. So yung ito, kilograms yun, halos mag-iisang kilo yung bigat niya. So yun lang, dito kay Pietro Beretta and then subukan na din natin agad-agad yan doon sa spinning wheel natin. Yan, spinning wheel natin kasi yan kung mapapansin nyo, metal yan kaya mahirap patumbahin yung mga bilog-bilog niya, naka-magnet pa. So talagang solid yung barrel pag napatumba niya yan, yung white-white na bilog-bilog na yan. So subukan na natin si Pietro Beretta kung katulad din ba siya ng mga nauna. Let's go! So eto na, Pietro Beretta naman yung subukan natin ngayon. Yan, tignan natin. Uy, ba't umiikot agad? So yan guys, mas ano to ngayon kasi umiikot siya agad eh. Oh my god, oh my god. Pare, ayun na pare, kundi na pare. Yo! O diba? Ang galing ko talaga. Uy, tinamaan pero hindi tumumba. Uy, tinamaan ulit pero hindi tumumba. Uy, tinamaan ulit pero hindi tumumba. At nasunod yun. O diba? Ang galing. Ito pa, last. Ay, wala na. Ano yun? Galing pare. Nakatama ako ng ilang beses. 3 beses sa sunod, di tumumba pero tinamaan ko siya ng pang-4. Nice. Nice. So yun lang guys, para sa first part natin ng mga ano natin dito, mga metal guns natin dito na pellet gun, yun yung 3 sa makikita nyo ngayon. Abangan nyo yung second part nito, may 3 pa rin akong ipapakita na iba sa inyo. And then sa third part, may 3 ulit. 3 lang ng 3 para hindi humaba yung video and maipaliwanag at maipakita ko sa inyo yung bawat specification ng barrel, no? Para akong nagsasayaw pag nagpi-video, no? So, kita-kits tayo next video. Maraming salamat sa pagsama dito sa video na to. Yan. I-hit nyo lang yung like button kung nagustuhan nyo yung video ko na to. And then, huwag nyo kalimutan mag-subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe. Play safe pare, dahil ang pellet gun, pag nakatama ka nyo sa mata, hindi natin may babalik yan. Kaya lagi kayo mag-ingat kung may pellet gun kayo. Yan, yun ang ipapayo ko sa inyo. Yan, alam nyo na yan. Sa mga susunod na video, tuturo ko sa inyo yung mga tamang paghawak, no? Kahit hindi naman tayo expert. Pero at least, sasabihin ko sa inyo yung mga tamang paghawak. So, let's go. Kita ka sa next video. Maraming salamat sa pagsama natin sa video to. Nabubulol na ako. Let's go.